Ang ating pong pagbubulay-bulayan, ang mensahe natin, ito po ay may title na Dead and Buried with Christ by Dr. Reuben Bredenhoff. At sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 16, question and answer 40 hanggang 44. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, tuwing linggo sabay-sabay nating binibigkas ang kredo ng mga apostol. Ipinako sa krus, namatay, nilibing, bumaba sa impyerno. Sanay na tayo sa mga salitang ito. Madalas nating marinig ang tungkol sa krus at muling pagkabuhay, ngunit madalang nating pagnilayan ang pagitan ng mga ito, ang kanyang paglilibing at ang kanyang pagbaba sa impyerno. Ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 16, ay inaakay tayo sa ilalim na bahagi ng pagkababa o pagpakababa ni Kristo sa tanong 41. Tinatanong, bakit siya inilibing? At ang sagot, ang kanyang paglilibing ay nagpapatunay na siya ay tunay na namatay. Hindi ito simpleng detalye sa kasaysayan. Ito ay ibanghelyong puno ng kahulugan. Ipinapakita nito ang katiyakan ng kanyang kamatayan, ang kabuuan ng kanyang paghihirap at pagbabago ng ating buhay at kamatayan sa kanya. Ngayon, ating pag-aralan ang 4 na katotohanan. Una, the necessity of Christ's death. Makikita din natin to sa question and answer 40. The certainty and completeness of Christ's suffering. Sa question and answer 41 to 44. Pangatlo, the transformation of our life through Christ. Question and answer 42 hanggang 43. At pang-apat, the transformation of death itself. Question and answer 42. Tingnan po natin ang first point. The necessity of Christ's death. Sinasabi ng Catechism, because God's justice and truth require it, nothing else could pay for our sins except the death of the Son of God. Sa pahayag na ito, tayo po ay dinadala hindi muna sa kakanasan ng tao, kundi sa mismong kalikasan ng Diyos. Ang pinakapundasyon ng doktrinang ito ay hindi ang bigat ng ating kasalanan lamang, kundi ang kabanalan at katarungan ng Diyos na ating nilabag. Ang Diyos ay hindi lamang mapagmahal. Ang Diyos ay hindi lamang, siya rin ay ganap na matuwid at hindi nagbabago sa kanyang katotohanan. At dahil dito, ang kasalanan ay hindi maaaring ipagwalang bahala, ipagpaliban, o patawarin ng walang kabayaran. Sapagkat kung gagawin ito, mawawasak ang mismong katarungan ng Diyos, kaya't mula pa sa simula sa Genesis 2:17, malinaw ang hatol ng Diyos. Sa araw na ikaw ay kumain, ikaw ay tiyak na mamamatay. Ang utos na ito ay hindi lamang babala, kundi isang judicial decree. Isang hatol na nagmumula sa banal na hukuman ng Diyos. Sa ganitong liwanag, maunawaan natin ang kasalanan ay hindi simpleng pagkakamali o kahinaan lamang ng tao sa mas malalim na antas. Ito ay tahasang paghihimagsik laban sa Diyos. Isang paglabag sa kanyang banal na kalooban at isang pagtanggi sa kanyang karapatan bilang Panginoon ng lahat. Kaya't ang kabayaran nito ay hindi maaaring basta pagsisihan
lamang ng isang tao o pagsisihan natin. O moral na pagsisikap, ang bigat ng kasalanan ay nangangailangan ng tunay na kabayaran. Ang kamatayan mismo, hindi maaaring ipagwalang bahala ng Diyos ang kasalanan nang hindi niya sinisira ang kanyang sariling katarungan. Kung pinapakita ng Diyos ang awa ng hindi ganap ang katarungan, siya ay magiging contradiction sa kanyang sarili. Ngunit siya ay Diyos na tapat sa kanyang katangian. Ang katarungan ay nangangailangan ng ganap na katugunan. Dito pumapasok ang napakagandang hiwaga ng Ebanghelyo. Ang Diyos mismo ang naglaan ng paraan upang matugunan ang kanyang katarungan. Sa Romans chapter 8 verse 3 to 4, ipinapakita na ang hindi kayang gawin ng kautusan, ang palayain tayo mula sa kasalanan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak sa anyo ng makasalanang laman upang hatulan ng kasalanan. Sa Hebrews chapter 2 verse 9, sinasabi na si Kristo ay tinikman ng kamatayan para sa lahat na nagpapakita ng kanyang kamatayan ay hindi aksidente, kundi layunin. Ang lahat ng ito ay bumubuo sa tinatawag na penal substitutionary atonement. Kung pamilyar po kayo, yearly naman, tinatakel ang Lord's Day na ito. So, eksakto po yun, hanggang buong isang taon. So, kung saan si Kristo ay hindi lamang halimbawa ng sakripisyo, kundi siya mismo ang pumalit sa atin bilang tagapagdala ng parusa. Mga kapatid, dapat tayo yung makapako doon sa krus. Malinaw po yun. Para bang isang taong ipapako sa krus, na biglang may rumescue o nag-substitute o pumalit. Similar, but not the same. Kasi yung ipinako doon sa krus, sinless siya. Wala siyang kasalanan at ang hihingi ng katarungan ay yung ipako doon sa krus, walang kasalanan, sinless, blameless. Sinong pwede mag-substitute? Wala. Kundi ang Panginoong Hesukristo lamang ang siyang nararapat na pumuno doon o ipako doon sa krus na ang may gawa o dapat managot tayo. Tayong bilang isang taong makasalanan. So si Kristo ay hindi lamang halimbawa ng sakripisyo, kundi siya mismo ang pumalit sa atin bilang tagapagdala ng parusa. Siya ang tumanggap ng hatol na dapat ay para sa atin upang tayo'y palayain mula sa kaparusahan ng kasalanan. Sa gantong kaparaanan, mga kapatid, ang krus ay hindi lamang nagpapakita ng pagmamahal, kundi isang legal at banal na pagganap ng katarungan ng Diyos sa pamamagitan ng isang kapalit. Ayon kay Herman Babic, ang pagbabayad sala ni Kristo ay hindi optional o isa lamang sa maraming paraan ng kaligtasan. Sa halip ay kinakailangan dahil ito lamang ang paraan kung saan ang katarungan at awa ng Diyos ay tunay na nagtatagpo ng walang kompromiso o walang compromise. Sa krus, hindi nawawala ang katarungan upang bigyan ng daan ang awa. At hindi rin nawawala ang awa upang bigyan ng diin ang katarungan. Sa halip, ang dalaway ganap na nagkatagpo sa katauhan at gawa ni Kristo. Kat ang kamatayan ng anak ng Diyos ay hindi lamang mahalaga,
ito ay ganap na kinakailangan upang tayo'y maligtas. So kaya mahalaga, kaya pag naintindihan natin yung penal substitutionary atonement, mas parang hindi naman magiging emosyonal. Para lang siyang tatanggapin mo ng buong puso, ganito pala yun. Ang ginawa na dapat ako yung nakapako doon sa krus, pero may nag-substitute, may pumalit, which is ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagdusa at siyang napako doon sa krus. Siya ang tumanggap ng galit o ng puot. Puot nga po ang ginagamit pang term ng Diyos. Pangalawang bagay, the certainty and completeness of Christ's suffering. Mga minamahal na kapatid, ang paglilibing kay Kristo ay hindi lamang simpleng patunay na siya ay tunay na namatay. Ito rin ay isang malalim na pahayag ng sukdulang antas ng kanyang pagpapakababa o yung humiliation. Ang anak ng Diyos na nasa pamamagitan niya ay nilikha, ang lahat ng bagay ay inilagay sa isang libingan. Ang kanyang katawan ay binalot ng linen, dinala ng mga kamay ng tao at inihimlay sa lupa. Sa tanawing ito, makikita natin ang nakagugulat na hiwaga ng pagkakatawang tao na dinala sa pinakamababa nitong antas. Ang may akda ng buhay ay yumuyuko sa kamatayan at ang Panginoon ng kalwalhatian ay nakahimlay kasama ng mga patay. Ngunit ayon sa turo ng Heidelberg Catechism, ang kahulugang ito ay hindi natatapos sa libingan. Sa kredo na ating ipinahayag, bumaba siya sa impyerno. Mga kapatid, nung bago ako sa Reform, parang, for me, it's really hard to understand. Kasi doon naman sa ibang Apostles' Creed, kung mapapansin nyo, siguro naman yung iba, galing tayo sa evangelical, wala po ito, hindi ito kasama. Kaya nung binanggit ni Pastor Jai, medyo sabi ko parang mahirap yatang intindihan. Pero sabi ko nga po, sa taong-taong pakikinig natin, naiintindihan natin kung ano po ang ibig sabihin. Bumaba siya sa impyerno sa loob ng Reform na tradisyon. Ito hindi nangangahulugan si Kristo ay literal na bumaba sa isang lugar na walang hanggang kaparusahan matapos ang kanyang kamatayan. Sa halip, tulad ng ipinapaliwanag ng tanong at sagot 44, ito ay tumutukoy sa sukdulang paghihirap, dalamhati, at bigat ng kanyang kaluluwa, lalo na sa krus, kung saan kanyang tiniis ang buong bigat ng puot ng Diyos laban sa kasalanan. So, yun o ang ibig sabihin na bumabasa sa impyerno, hindi literal. Palagay ko naman sa taon na iminimensahe, ipinapangaral dito sa pulpito, mas lalo nating, kumbaga nadidevelop yung ating kaalaman. Mas nadadagdagan. Ano po? At kung mapansin natin, medyo theological. Ano po? Pagka nagdi-discuss dito sa pulp. Kasi mahalaga yun Hindi lang head knowledge. Ano po? Kundi ina-inform tayo, sinasabi sa atin na ang bagay na ito dapat hindi natin kinalilimutan. Hindi lang during Semana Santa. Madalas kasi doon ang practice natin, o noon, before tayo ma-involve sa reform. Ganon lang. But after Semana Santa, wala na. Para bang isang history lang o isang babasahing aklat na after mong mabasa, okay na. Next year na uli pagka-diniscuss. So hindi ho ganon. Kundi maliwanag na pinapaalala sa atin ang pagbaba ng Panginoong Kristo sa impyerno. Iyon yung matinding suffering of Jesus Christ. Matinding paghihirap. Ang pagbaba sa impyerno ay manilaw na makikita sa kanyang sigaw. Sa Mateo 27:46, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dito natin nakikita
na hindi lamang pisikal na pagdurusa, kundi ang pinakamalalim na anyo ng espiritual na paghihirap. Ang karanasan ng pagdadala ng hatol ng Diyos sa kasalanan, sa kanyang sariling katawan at kaluluwa. At sa Lucas, Kabanata 22, talatang 44, makikita natin ang kanyang matinding paghihirap sa Getsemani, kung saan siya'y nanalangin ng may matinding dalamhati hanggang sa ang kanyang pawis ay naging tulad ng malalaking patak ng dugo na bumabagsak sa lupa. At sa Isaias, Kabanata 53, talatang 10, malinaw na sinasabi na kinalugdan ng Panginoon na siya ay durugin. Nagpapakita na ang kanyang paghihirap ay bahagi ng sadyang plano ng Diyos para sa pagtubos. Ayon po kay Ursinus, isa sa mga pangunahing may akda ng Heidelberg Catechism, ang tinatawag na impyernong paghihirap ni Kristo ay tumutukoy sa bigat ng banal na puot ng kanyang buong tinanggap at tiniis sa ngalan ng mga makasalanan. Walang iba, kundi tayo, tinutukoy ng makasalanan. Ito ang sukdulang antas ng pagdurusa. Ang pagdala ng kaparusahan na dapat ay para sa atin upang tayo hindi kailanman makaranas ng ganitong paghatol. Noong nasa evangelical pa, sa UNIDA, may mga programa na itinutusok yung karayom, pa akong 5 yata. Pero iba nagtatawanan lang. Sabi ko, parang hindi yata effective. Parang ginagawang laruan. So may isang speaker, damdamin nyo. Ramdaman nyo ang sinasabi ng paghihirap ng Panginoong Kristo. Yung iba nagtatawanan. Kasi nag-ano kami din na Pastor Anthony, anong tawag sa ganon? Counselor. Baka kung may tanong 500, Tapos nagtatawanan lang sila ng ganon. Ngayon ko po naintindihan, tinatouch lang ang emotion ng isang tao. But if you are truly believer of Christ, hindi po iyon ang ating nakaramdaman, kundi tunay at naniniwala tayo sa ginawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, dito nakasalalay ang puso ng Ebanghelyo. Kung tayo na kay Kristo, hindi na natin kailangang harapin ang puot ng Diyos kailanman. Iyon po ang advantage ng isang believer. Hindi mo nahaharapin na ikaw ay, kumbaga may pag-agam-agam na baka pumunta sa impyerno, ako'y hatulan. Hindi po. Maliwanag na sinasabi, ginawa na ng Panginoong Kristo ng buo. Wala na tayong, kumbaga, hindi na tayo kailangang siyang mapako din doon sa krus. Ang lahat ng dapat nating danasin na hatol ay ang kanyang tinapos sa krus. Kaya sa mga sandaling tayo natatakot, nanghihina o napupuno ng pag-aalinlangan, ito po ang ating alalahanin. Si Kristo na mismo ang bumaba sa pinakamalalim na kadiliman, ang nagdadala ng pinakamatinding paghihirap upang tayo ay hindi kailanman mapahiwalay sa Diyos. Siya ang pumasok sa kadiliman ng impyerno para sa atin upang tayo ay mabuhay sa liwanag, katiyakan at kapayapaan magpakailanman. Pangatlong puntos po, the transformation of our life through Christ. So dito ngayon pumapasok ang napakahalagang personal na aplikasyon ng Ebanghelyo. Ang paraan kung paanong ang ginawa ni Kristo sa krus sa libingan at sa kanyang muling pagkabuhay hindi lamang mga pangyayaring hiwalay sa ating kasaysayan, kundi ang katotohanan ng espiritual na direktang bumabago sa ating pagkatao. Ayon sa tanong at sagot, Kabanata 43 ng Heidelberg Catechism, sa pamamagitan ni Kristo, ang ating dating pagkatao ipinako sa krus
namatay at inilibing kasama niya. Ang pahayag na ito ay hindi metaphor o metapora lamang, kundi isang malalim na doktrinang nakaugat sa pagkakaisa ng mananampalataya o tayo kasama doon, mananampalataya kay Kristo. Ipinapakita nito ang gawa ni Kristo ay hindi lamang para sa atin, kundi sa misteryosong paraan ng biyaya ay kasama tayo sa pamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya. Ito ang tinatawag sa Reformed Theology na union with Christ. Ang doktrina nagsasabi na ang lahat ng benepisyo ng kaligtasan ay natatanggap lamang sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Jesucristo. At tayo po'y nagiging mananampalataya. Tayo nagiging believer ng ating Panginoon. Kaya't kapag si Kristo ay namatay, tayo rin ay itinuturing na namatay kasama niya. Kapag siya ay nilibing, tayo rin itinuturing na inilibing kasama niya. At kapag siya ay muling nabuhay, tayo rin ay binigyan ng bagong buhay kasama niya. So, lahat ng ating, kaya nga yung ating old nature, o pinapaalala rin sa pulpit, sa pag-aaral ng Word of God. Ano po? Binago na yung ating buhay. Na-born again na tayo. Yung word na born again, hindi ho yung nakaitim na pantalon, nakastaks na makikita, nakaputing long sleeve. Hindi man ako nakaputi. So, hindi lang yun ang meaning eh. Akala ko ganun lang, pero hindi po yun. Kundi yung mayroong transformation, mayroong talagang pagbabago na naganap sa kanyang buhay. At yung old nature o yung old self, hindi na po iyon binabalikan. Manaka-naka, o kung minsan, medyo may pagkakataon na nakakagawa rin tayo ng mali, pero hindi na yung kagaya ng dati. O kung maaari nga, hindi na tayo bumabalik talaga doon sa ating dating katayuan. Sa Roma, Kabanata 6, talatang 5 hanggang 8, kung tayo nakipag-isa sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, tayo rin ay tiyak na makikisa sa Kanyang muling pagkabuhay. Sa ganung paraan, ang ating lumang pagkatao, ang dating tayo ay kontrolado ng kasalanan. Hindi ba dati ganon? So, hindi natin mapigilan mo isang magalit, mainis, o magsalita, mag-isip ng masama sa kapwa. Iyon yung lumang pagkatao. Pagnanasa, pag-imagsik laban sa Diyos, ay itinuturing na patay na sa harapan ng Diyos. Kaya, para sa akin lang naman, parang questionable. Kapag ang isang tao ay pag tinignan mong nagsalita ay masyadong spiritual, but in application o in practice, hindi nagtutugma. Nagko-contradict. Pagka isang tayo medyo mabulalas yung dila, ang Lord, nakausap ko kanina. Ganito ang sinasabi. Pag tinignan mo siya, alam mo, spiritual, pero pagdating sa buhay, hindi pwedeng pag-iwalayin yun eh. So, hindi nagtutugma. Yung binagong buhay, hindi lang sa salita, kundi nakikita rin sa paraan ng kanyang ginagawa. At sa Roma, Kabanata 6, talatang 12, huwag nating hayaang maghari ang kasalanan sa ating mortal na katawan. Ang lohika ng Ebanghelyo, hindi lamang pagpapatawad, kundi pagbabago ng pagkaalipin. Gayunman, sa praktikal na buhay, madalas tayong bumabalik sa dati, binubuhay natin sa isip ang mga kasalanang dapat ay inilibing na. Binabalikan natin ang mga dating gawain na dapat ay pinutol na. At pinapayagan nating manatili ang mga tukso na dapat ay tinanggihan na. Sa espiritual na kahulugan, ito ay parang paghuhukay sa libingan ng mga patay. Para bang isang patay na nakabaon na, 6 feet below the ground. Pero pilit na hinuhukay pa rin. Ibig sabihin, bumabalik pa rin doon sa dating pagkatao. Isang pagbabalik sa bagay na idinirkanan ng Diyos na wala ng kapangyarihan sa atin. So malinaw po iyon.
Ngunit ang salita ng Diyos ay malinaw, ang kasalanan ay hindi lamang pinatawad. Ito ay pinatay kay Kristo. Kaya't sinasabi ng Diyos sa atin na huwag buhayin ang bagay na Kanyang inilibing na. Akita na ho ba kayo ng patay tapos hinukay na buhay? Nakakatakot, mahirap po yung unawain o intindihin. Ano po? So kapag ganun ang kalagayan natin, malaking problema yon. Na yung dating ating pagkatao, bumalik. So hindi yun ang inaasahan sa atin. Ayon kay John Ray, isa sa mga pangunahing Reformed theologians na ika-20 siglo, ang pakikipag-isa kay Kristo ay nangangahulugan ng tunay at permanenteng pagputol ng kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng mananampalataya. So ang lalim ng definition ni Murray. So kailangan ganon ang ating maging kalagayan. Hindi na tayo obligadong sumunod sa dating Panginoon, sapagkat tayo ay kabilang na sa bagong Panginoon na si Kristo Jesus. At mula rito dumadaloy ang tamang tugon ng buhay Kristiyano. Sa Aklat ng Roma, Kabanata 12:1. Ito ang sinasabi ni Pablo. Tayo ay tinatawag na ialay ang ating mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Na siyang tunay na pagsamba, ang kahulugan nito ay ang buhay na kay Kristo ay hindi lamang buhay na umiiwas sa kasalanan, kundi buhay na aktibong inaalay sa Diyos na mayroong pasasalamat. Kahit na minsan medyo hirap, siyempre tao rin, napapagod rin minsan, Pero, dapat pa rin, dapat kung kaya rin, at dapat kayanin din, kaya napakahalaga nga ng Lord's Day, isang paraan na ginagawa natin. Kapag ang buhay, kinilala mo, na binago ka na ng Panginoon, natural, tayo ay sumusunod. Ang dating buhay na nakasentro sa sarili ay napalitan ng buhay na nakasentro sa Diyos. Ang dating pagkalipin ay napalitan ng pagsamba. Ang dating pagkamatay sa kasalanan ay napalitan ng buhay na may layunin at kabanalan. Hindi ba nagkaroon ng tamang layunin ang buhay ng isang mananampalataya? Sa ganitong paraan, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang doktrinang pinaniwalaan, kundi kapangyarihang bumabago sa buong pagkatao. Sa Kanya lamang tayo ay patay na at ang bagong tayo ay buhay magpakailanman sa Diyos. So binibigyang diin po dito na yung ating dating pagkatao ay hindi na yung kagaya ng dati ngayon, kundi tayo po'y binago na, nagkaroon ng pagbabago. At pang-apat po, kahuli-hulihan, the transformation of death itself. Sinasabi ng Catechism, our death does not pay the debt of our sins, but it puts an end to our sinning and is an entrance into eternal life. Sa pahayag na ito, malinaw na itinuturo ng Heidelberg Catechism na bagamat ang kamatayan ay nananatili bilang bahagi ng ating makasalanang mundo, ang kahulugan nito para sa mananampalataya ay lubos ng nabago dahil kay Kristo. Ang kamatayan ay hindi na itinuturing na kabayaran ng kasalanan, sapagkat ang kabayarang ito ay ganap ng binayaran ni Jesucristo sa krus. Sa halip, ang kamatayan ay naging isang instrumento ng Diyos upang tapusin ang natitirang presensya ng kasalanan sa atin at upang ihatid tayo sa ganap na kalayaan sa Kanyang presensya. Sa dating pagkaunawa o pagkaintindi, ang kamatayan ay bunga at parusa ng kasalanan. Ang matinding hatol ng Diyos sa tao na humiwalay sa Kanya, ito ay tanda ng pagkahiwalay, pagkasira at paghatol. Ngunit sa liwanag na gawa ni Kristo, ang kahulugang ito ay radikal na nabago para sa mananampalataya. Ang kamatayan ay hindi nahukuman ng parusa,
kundi pagwawakas ng pakikibaka laban sa kasalanan. Ito ang sandali kung kailan ang natitirang epekto ng kasalanan sa katawan ay ganap na tinatapos ng Diyos. Kasabay nito, ang kamatayan ay nagiging pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi pagkaputol ng pag-iral, kundi pagpasok sa mas ganap na pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit maaring sabihin ni Apostol Pablo sa Pilipos Kabanata 1:21, ang mamatay ay pakinabang. Para kay Pablo, ang kamatayan ay hindi pagkawala, kundi pakinabang. Dahil ito ang pag-alis mula sa kasalukuyang paghihirap tungo sa presensya ni Kristo na higit na mabuti. Ang pananaw na ito ay hindi bunga ng pagpapawalang bahala sa buhay, kundi bunga ng katiyakan na ang buhay kay Kristo ay hindi maaaring sirain ng kamatayan. Ayon kay Louis Berkhoff, isa sa mga mahalagang Reformed theologians, ang kamatayan ng mananampalataya ay hindi na dapat tingnan bilang kaparusahan, kundi bilang isang transition o paglipat mula sa buhay na may pananampalataya patungo sa buhay na may ganap na kaluwalhatian. Sa ganitong kahulugan, ang kamatayan ay nawawala ng juridical sting. Wala na itong hatol na puot. Dahil ang puot ng Diyos ay lubos ng binayaran ni Kristo. Dahil dito, ang libingan ay nagbago na rin ang kahulugan, sapagkat si Kristo ay inilibing at muling nabuhay. Ang libingan ay hindi na simbolo ng pagwawakas ng pagkatalo, kundi isang lugar na pansamantalang paghihintay. Ito ay parang silid ng paghihintay ng muling pagkabuhay, kung saan ang katawan ay inihahanda ng Diyos para sa huling araw ng pagbangon. Kaya't para sa mananampalataya, ang libingan ay hindi na dapat katakutan, sapagkat ito ay hindi katapusan, kundi paghahanda para sa kaluwalhatian. Sa gantong liwanag, ang kamatayan ay hindi nakaaway na nananaig, kundi huling pintuan na binuksan ni Kristo patungo sa walang hanggang buhay. Mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, sa kabuuan ng ating pagninilay-nilay sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 16, ating nakikita ang isang makapangyarihang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang kaligtasan natin ay ganap na gawa ni Kristo mula simula hanggang wakas. Siya ay namatay, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil ito ang hiningi ng banal na katarungan ng Diyos. Siya ay inilibing upang patunayan ang kanyang kamatayan ay tunay at ganap. Siya ay nagdusa ng sukdulang paghihirap sa ilalim ng puot ng Diyos upang tayo hindi na kailanman mapailalim sa kaparusahan. At sa Kanya, ang ating lumang pagkatao ay tunay na natapos na, ibinilang na patay. Inilibing at mula at wala ng kapangyarihan sa harap ng Diyos. At dahil dito, maging ang ating kamatayan ay hindi nahatol, kundi daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya't pakinggan natin ang sinasabi sa Roma Kabanata 6, talatang 11, ituring ninyo ang inyong sarili na patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Dahil kay Kristo, ang kasalanan ay wala ng kakapatan sa atin. Ang libingan ay wala ng huling salita. At ang kamatayan ay naging pintuan ng buhay. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang biyaya ng Diyos ang siyang naghahari sa atin ngayon. Kaya't ang ating tugon ay buhay na puno ng pasasalamat, kabanalan, at bagong pag-asa, sapagkat si Kristo ay bumaba sa kamatayan upang tayo ay iahon tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid,
ang paalala sa atin ng Panginoon sa hapong ito, tayo po'y magpatuloy bilang nakakilala na sa Panginoon, bilang patay na sa kasalanan, na nalibing na, tungo sa buhay na mayroong pagbabago at tiyak na mayroong buhay na walang hanggan tayong tatamasahin.